Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre, Merry Christmas pa rin. December 26 ngayon mga bossing. Meron tayong kliyente na isang crosswind mga bossing. Galing pa to ng Dait ba bossing? Ayun, shoutout kay bossing oh. Shoutout sa taga Bicol dyan. Mga bossing, taga Bicol pa tong ating kliyente. At syempre, ang issue nito ay aircon, malamang. Mag-aircon tayo eh. Pero eto mga bossing, ang problema nito ay stock up ang compressor. Okay, so stock up ang compressor. Tapos may mga nakita kasi kami na problema na una-una, naubusan ng refrigerant, may leak sa condenser, papakita namin sa inyo. Tapos ang isang problema mga bossing, siguro maganda kung wag nyong patayin yung pressure switch, or kung papatayin ang pressure switch o irerekta, dapat alam ng kliyente. Okay, ito yung ating lagayan ng pressure switch. Nandito nakalagay yung ating socket. Ito yun, nirekta nila ng fuse. Yan. Kaso ang problema mga bossing, pag wala kasi neto at mayroong leak yung ating system, hindi hinto mag-isa yung ating compressor. Yun ang trabaho nitong pressure switch. Pag walang pressure, hindi gagana ang ating compressor. Ngayon, kung wala kang pressure switch, kahit mawala yung preyon sa loob, hindi magkakatop ang compressor. So, dapat alam ng kliyente na pag wala kang pressure switch, dapat yan ay mag-off ka na lang ng aircon sa loob pag wala ng lamig. Okay, para hindi naman continuous ang ikot ng ating compressor. At yun nga, stock up ang compressor. Binuksan natin para pakita sa kanya kung kaya pa ba o hindi na. Pero nag-advise na tayo sa kanya na negative. Kasi umistock na yung pinakang shafting, kinain na ng kalawang. Mapapaandar, no? Mapapaandar natin yan, pero baka hindi rin siya tumagal dahil yung bore at saka itong shafting ay mayroon ng problema. Pangalawa, yung ating yung ating magnetic clutch mga bossing, ngayon, sunog na rin yung magnetic. Kung gagastusan natin itong ating compressor tapos hindi naman tatagal, hindi na natin para i-offer pa yung gano'n, no? Siguro kung talaga nagtitipid or pambenta yung unit, baka pwede natin gawin. Pero kung pang-ari, tas ganun kalayo ang distansya sa atin mga bossing, in-advise ko nila na magpalit na lang ng panibagong compressor. At nakita rin natin yung leak ay naka-condenser. Asan ba yung condenser? Ayun. Layo Eto na, ang maganda sa gagawin namin mga bossing. Ang ating condenser ay serpentine ang kinabit. Kinonvert na, hindi na to yung original dahil may mga bracket na sila nilagay dyan at hindi rin naman ganyang kaliit yung original na condenser. Serpentine, tas parang 12 by 23 pa yung kinabit. Hindi mo pwedeng itapat yan sa 15C. Kasi napakalakas ng power ng 15C, hindi kayang saluhin itong condenser na to lang. Kaya ang mangyayari sa kanya, high pressure pa rin. So pag nag-high pressure, mapipersa pa rin yung compressor natin. Kaya nag-offer kami na mag-convert na lang ng laminated na condenser na mas malaki sa kanya, syempre. Iba na ang sukat niyan mga bossing. So mas malaki na, mas matangkad, mas mahaba at laminated pa. Para lang tumapat dun sa ating 15C na compressor. Dahil yung original nito mga bossing, medyo malaki yung condenser pero serpentine pa rin yung original. So pero ngayon, syempre laminated na gagawin. Ang leak nandito rin namin napakinggan. Hindi ko alam kung saan tumama. Pero dito namin naririnig na sumisipol yung hangin na kinakarga namin o yung nitrogen. Hindi ko lang alam kung saan parte dito. Parang dito siguro. Yata. Tumama yata yung pinakang Basta may malakas ang sumisipol dito. So yun ang gagawin natin dito sa ating crosswind mga bossing. Palit ng compressor. Convert kami ng laminated na condenser. At syempre, ibababa natin yung buong system. Para makasigurado tayo na clear bago natin itap yung ating bagong compressor. At ito rin yung ating front evaporator mga bossing na ibaba na natin. So ito, sabi ko baka wag naman no, mga bossing na may leak. So medyo matagal na rin na stock kaya sobrang tuyot na rin ng ating evaporator. So sana naman walang leak pagkatapos linisan. Para at least yung ating expenses ay hindi madagdagan no. Medyo masakit sa bulsa Okay lang, abangan natin mga bossing. Tingnan namin kung anong makukuha ang response sa lamig. Pero maganda yung gagawin namin dahil bukod sa laminated na condenser, nag-offer pa kami na mag-additional ng backup na pan. Okay, ano ba tulong ng backup na pan? Siyempre, mas maganda yung kung ikaw ay naka-idle lang, hindi gumagalaw, hindi tumatakbo. So pagka kasi naka-standby lang, dito ka lang aasa sa clutch pan. Kung anong ikot ng clutch pan mo sa naka-RPM ng 800 or 900 RPM, yun lang ang ikot ng iyong clutch pan. So mas maganda kung meron ka ng backup. Kaya sigurado tayo na mas maganda ang improvement na makukuha natin dito. Hindi dahil kailangan natin palitan ng bago mga bossing. Ang tinitingnan natin dito, hindi na mari-repair. Pangalawa, yung ating unit ay hindi na ganong kamodelo. Ano na ba ang kailangan natin gawin para mag-improve yung lamig? Kaya yun na yung mga i-offer natin. Okay, so tingnan namin mamaya mga bossing kung anong reading, kung anong lamig ang makukuha natin dito sa ating crosswind na to.
Siyempre, taga Bicol pa to, kaya kailangan doble ang ingat na gagawin natin dito para at least hindi tayo mabakjaban dito. Medyo malayo sila mga bossing eh. So kaya kailangan na sigurado yung ating trabahong i-offer sa kanila. Okay? Eto na mga bossing, na i-mount na natin tong ating condenser na laminated, syempre. At ang ating compressor ay bago, kaya hindi pwedeng hindi mo sasabayan ng mas magandang condenser yan. Dahil sayang naman yung ating bagong compressor kung magkakaroon lang siya ng high pressure. At isa pang magandang sinasabi ko sa inyo, itong ating fan na ilalagay. So itong fan na to, 120 watts to mga bossing. Hindi na natin titipirin, no? So kumaga total pang-ari naman yung unit, mas maganda kung lagyan na natin siya ng medyo mas malalakas na fan. Pangalawa, syempre yung setup na mas maganda para sa kanya, ibigay na natin, no? Kasi maraming nagagawa nitong ang ingay naman ni Ghost Rider. So maraming nagagawa nitong laminated natin mga bossing sa pagpapaganda ng lamig ng ating aircon. So kung ikukumpara ko nga siya mga boss sa ating radiator, parang itong naka 2 rows gagawin nating 4 rows, no? Kumbaga mas malaki or mas maraming tagapagpalamig, mas magkakaroon ng magandang response yung ating compressor dahil walang high pressure na ibibigay sa kanya. Okay? So yan lang yung ating setup na gagawin dito. Ano pa bang maganda sa trabahong gagawin natin? Okay pa naman ang clutch pan nito mga bossing. Nakita ko na, ang hindi ko lang alam yung radiator kung nakakulan. So dapat tanong natin sa may-ari kung kailan ang huling overhaul ng radiator niya. Kasi diyan tayo umaasa sa mga katabi niya. Mainit kasi ang radiator, mainit din ang condenser. Kaya pagka high pressure ang aircon, damay ang radiator, damay din ang makina. Kaya kung mapapansin nyo, pagka high pressure, hirap manakbo ang sasakyan dahil nga nahihirapang mag-compress ang compressor, nahihirapang magbitbit yung makina dun sa ating compressor. Kaya may mga pagkakataon na nahihirapan yung ating makina pag nakaload ng aircon. O kaya gagawin na natin yung hindi mahihirapan yung ating makina. Kasi syempre 2003 model ata itong ating crosswind. Pero Isuzu, matibay talaga to mga bossing. Yun nga lang, matik. Parang yung sa ating sportivo, medyo makupad nga lang pagdating sa arangkada, pero matibay. Yun naman yung ating masasabi rito sa ating Isuzu, no? Okay, so yun lang. At lilinisan natin lahat, pati yung ating louver, yung ating blower housing. Syempre pinababa natin yan dahil gusto nating ma-check yung ating mga ventilation kung nasa maganda pa yung kondisyon ng mga puma at nakita natin na sira-sira na. Kaya i-reform na natin yan. Syempre ito yung likuran natin, dito nakaposisyon yan mga bossing. Okay, so mamaya sana makaabot tayo ng araw. Medyo mataas naman ang sikat ng araw. Makakuha tayo ng magandang sikat para makita natin kung nasan yung ating low side tsaka high side. Mga bossing, meron tayong resistor ng crosswind sa likod. Ang issue ay pumutok or bumitaw yung hinang dahil yung ating blower motor ay may problema. Pagka po kasi matigas umikot or maganit na tong ating blower, na-prepare sa tong ating resistor. So pinakang safety rin ng ating resistor at ng blower motor na hindi masunog ay itong ating resistor na to. Kasi meron siyang pinakang, kita ba? May pinakang pin siya dun sa loob na yun. Ano siya mga bossing? Pag sumobra ang init ng resistor, malulusaw yung ating hinang doon at kakalas siya. So hindi gagana yung number 1, number 2. Yung number 3, kaya niyang paikutin yung ating blower dahil mas malakas na ang kuryente nung number 3 o yung voltaheng pumapasok sa ating blower motor, kaya kaya niyang paikutin. Pero pagka po kasi mahina yung kuryenteng papasok dahil ang trabaho nitong resistor ay mag-control ng kuryente, kaya meron kayong 1, 2, 3 or yung low, medium, high. So pagka number 1 kasi mahina ang voltahe niya, kaya mahina ang hangin or mahina ang ikot ng ating blower. Kaya dahil nga maganit umikot tong ating blower, isang palatandaan na itong ating resistor ay bigla siyang magkakaroon ng problema. Kaya pwedeng mawala o mapansin nyo walang 1 at saka 2. Yun ay dahil kumalas na yung pagkakahinang nitong ating resistor. Pero pag nilagay mo sa number 3, meron naman siya.
Okay, so ito lang yung ating na-experience dito sa ating blower motor ng ating crosswind sa likod. May problema yung motor kaya nasira ang resistor. So pwede pa namang ma-repair to mga bossing. Yun nga lang, syempre pag ni-repair mo to, kailangan ayos yung blower kasi kung hindi, bibitaw lang ulit yung hinang nitong ating resistor na to. Yan yung pinaka-safety ng ating motor para hindi siya masunog. Bibitaw talaga yung hinang na yan. Okay, so share lang namin sa inyo mga bossing, baka ma-encounter nyo. Walang number 1, walang number 2, yun ay dahil kay resistor. Pero, kaya nasira si resistor ay dahil kay blower motor. Okay? Eto na mga bossing yung ating crosswind. Karga na tayo ng refrigerant at syempre nag-automatic pa. Very good na yan mga bossing. Ayan na, pati yung pan natin. Naka-off yan. Low side yun. Nag-on. Ang low side niya ay 30. High side niya 150. Tingnan natin yung lamig sa loob. Nakasagad ang thermostat nito pero nag-automatic mga bossing. Ayan o. Full. Naka number 2 ng hangin. Lamig niya, ka-off lang. Mababa sa G's yun. Bumalik. O, yan ang lamig mga bossing. Apakalamig dito sa loob. O, mga boss, ang pinaka... Sabihin natin, sige, bakit hindi lalamig? Ay bago ang compressor, bago ang condenser. Ayun nga. Kaya nga natin ginawa yung ganun. Kasi nga, may problema nga sa lamig eh. So, hindi pa pwedeng i-flashing lang yung condenser niya na serpentine dahil nga may leak. Pangalawa doon ay hindi siya pwedeng umabot doon sa ating Denso na 15C na bago. Kaya kailangan talaga. Tingnan nyo po yung mga kinakabit namin na 15C. Dalawang condenser pa na ganyang kalalaki ang tinatap namin para lang wag mag high pressure. Kung tutusin, kulang pa nga yung isang condenser na yun na laminated. Pero wala na tayong ibang espasyo para lagyan pa ng panibagong condenser na additional or mas malaking condenser. Hindi na siya aabot. Wala nang espasyo ron sa harapan. Pangalawa, kung sa ilalim naman ilalagay ng chassis, hindi na rin uubra dahil nga masyadong mababa itong ating sasakyan. Pwedeng masira agad yung pan na ikakabit natin sa kanya. Hindi pwedeng walang pan ng condenser. Okay, so paano palamigin ang mga ganitong mga luma? Siyempre, ibalik nyo sa dating kondisyon ng kada pyesa. Magmula kay compressor, condenser, expansion valve, filter dryer, ibalik nyo lahat. Nakatulong pa rito mga bossing at sigurado ako na magiging maganda ang lamig nito lalo na sa tanghali or hindi magbabago ang lamig dahil kay pan. Nakapag-additional tayo ng backup na pan. Okay, so share lang namin yan sa inyo mga bossing at syempre yung may-ari na ang magsasabi kung ano yung maging nagawa nating maganda rito sa kanilang sasakyan o sa kanilang aircon at medyo natatakot nga tayo kay madam. Pag hindi daw maganda ang lamig o may problema, ipopost niya ako sa Facebook. Pero hindi tayo papayag syempre. Kaya nga ginawa natin na mas maganda yan eh. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo. Wala nang araw pero syempre goods naman yung reading na nakuha. Kaya sigurado tayo na very good yan dahil nakasagad, nag-automatic at kahit ilagay ko sa number 3, nag-automatic pa rin. Okay, maraming salamat ulit sa inyo mga bossing. Syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you mga boss.